Gandang hapon sa inyo lahat. Hindi, may echo yung parting to eh. No? Kaya siguro mga engineer ang kaya magpaliwanag kung bakit may resonance at this particular point in the building. But anyway, yung ano nyo, kami ni Babes, no? Titingnan, baka hindi kami dapat magkaintindihan masyado. Siyempre, as an engineer, Babes is very fond of math. Ako, I'm familiar with math. Although may mga nagrereklamo na parati raw tinitingnan ko yung figures ng lahat na pinapresent. No? Pag gina-justify yung greater good, no? Pinapa-quantify ko ano ba actually ibig sabihin ng greater good. No? So, I'm really very pleased to meet with all of you. Siyempre, alam naman nyo, closer ako sa age sa inyo kaysa kay Babes. No? Pero mas magaling sumayaw sa akin si Secretary Singson, di amak, no? Sample dito, baka magalit si Dr. Jose Rizal. This place is named the Rizal Hall. Pero I'm really inspired, no? To see all of your examples. Siguro na may start when I was in college, no? Hindi naman ganun kahaba yung kwento. Pero sa college, sa ROTC program, mandatory nung time namin to go undergo the ROTC or actually CMT nung panahon na namin. Ultimo yung pagiging opisyal, kukunti yung gusto maging opisyal. Talaga may disconnect between the military and the populace. Mabibilang mo siguro sa isang kamay, sobrang ng 4 na daliri, no? Yung mga taong papasok sa gobyerno. Para bang, hindi mo naman masabing walang love of country, pero yung love of country hindi na ma-manifest by working in government. And in my team, no, a lot of majority of my speech writers are, JC, ilang taon kayo? Average, 25, 26? 26. By now, no? Which meant they were about 21, 20 when they started with me. Yung mga creatives, when sa SONA, for instance, when we show you the graphs, the pictures, the videos, etc. Yung pagsama do sa mga PowerPoint presentation, no? Galing rin sa generation nyo. And the people who have been working with me directly, they're coterminous. No? A lot of them are not in plantilla positions. There's no guarantee that the work they put in the past 6 years will be rewarded by at least in security of tenure. In your case, I understand, no? Yung talagang plantilla-based na lahat to. Yes, no? So, yung pinaghirapan nyo, may patutunguhan. So, the point I'm really just trying to raise is, it's really heartwarming to see the youth really taking an active role in building this country, no? And putting their talents to the use of our countrymen, as opposed to, di ba, alam niyo, pag nakikita ko yung mga pamangkin ko kasi, no? Mula sa magulang namin, tulad niyo siguro, no? Magkikita tayo once a week, may family reunion. Sa nanay ko, nung buhay nanay ko, napaka-importante yun. Sunday lunch reserved, no? Kailangan matindi ang reason mo kung hindi ka mag-a-attend. So, tinutuloy namin yun, not as frequently. Baka every other week, minsan every third week, nakikita kami magkakapatid, mga pamangkin ko. Yung mga pamangkin ko, pag nagkikita, magkukumpul sila, labasan ng smartphone, labasan ng tablet, labasan ng laptop, tapos kanya-kanyang mundo. Tapos sabi ko, ito kaya mga magpipinsan na ito, nag-uusap at any point in time. So, di ba, yung sa generation namin kasi, basta nagkita kayo, kwentuhan, basta may dalang may gitara, kantahan, yung automatic na yun. Pero ito, no, once a week kayo magkikita, tapos para bang nagkatanguhan, tapos kanya-kanya ng mundo. So, para tayo bubuo kung kanya-kanya. So, dito, no, yung pinapakita nyo, pagdamay sa napakarami natin mga kababayan, na sigurado naman ako nakatulong na kayo sa pagpapaganda ng buhay nila. Talaga nakakapuno ng puso ko na magandang patutunguhan ng bansa natin. Bigyan ko kayo isang sample. No? Yung Apayao, maliit na probinsya, lalo na sa in terms of population, kadalasan yung tinig nila maliit na maliit, ang layo. Tapos yung mga pangangailangan nila, pansin. Sabi ng gobernador sa akin, nung araw, pagandahan kami ng ambulansya dito. Sabi ko, pagandahan ng ambulansya, hindi ko magets. Kasi lang ang paraan na para may labang ka, kung may karamdaman ka, maitakbo ka sa karating na probinsya, makapunta doon sa ospital. Sabi niya ngayon, dahil sa iyo, iba na sitwasyon, kami na ang referral hospital. At marami ng karsada. Talagang, sabi nga ng isang tao,
yung komunidad nila, walang karsada, dadaan ng gubat. Kung may sakit, tatawid sa gubat 2 araw. Kaya yung gubat ron nila, parang nagmistulang sementeryo na rin, di na umabot sa ospital. Yung mamimili nila ng pangangailangan nila, pupunta ng tindahan. Kung anong kayang bit-bitin ng 2 kamay nila, yun na yun. Ngayon ang kwento nila, sabi na may karsada na kami, ang lapit na lahat ng pupuntahan, yung mga anak namin, hindi na ganun kahirap papuntahin sa eskwela, hindi na nilalakad ng gano'ng kalayo. No? Yung isang working student naman, sabi niya, dahil sa karsadang tinayo nyo dito, meron kaming tourist area na madali ng puntahan. Dumadami turista, tourist guide ako. Magiging tourist guide ko, sagot na yung allowance ko, sagot na yung board and lodging ko, nakakatulong sa pag-aaral ko. And again, throughout the country, no, you, especially in the youth, no, are really shaping the future to something better than what we all found when we started. So I'd like to encourage you, yung life will have ups and downs. No? Importante wag tayong mawala ng focus. Bakit ba natin ginagawa yung ginagawa natin? Sa eskwelahan pinanggalingan ko, ang parating tinuturo yung man for others. Hindi tayo nabubuhay para sa sarili lang. Na lahat ng kilos natin, tama ba ang ginagawa natin? Kung ibabase natin doon sa epekto doon sa ating kapwa. Ginagawa nyo, sinasabuhin na nyo yun. Sana hindi mawala yung vision na yun, na meron talagang pinatutunguhan yung pinupuntahan nyo. At talagang kung hindi mag-agaran matikman yung gantimpala sa tamang ginagawa nyo, ginagarantiya ko sa inyo, darating ang panahon no, na talagang madadaman yung buong buo. Tulad nung siguro pinagdaanan ko sa makulay na buhay namin. No, baka nakita niyo yung salita ko nung Independence Day. 12 years old ako, Marsado. Tatay ko magiging Pangulo, supposed to be no 73. Bigla naging number 1 na inaresto no Marsado. At parang yung buhay, napaka-tenuous. Yeah. Dinala sa Port Magsaysay, hindi na sinabi sa amin kung nasan siya. Akala niya, doon ang katapusan niya. Tapos lahat nga nung pagsubok na dinaanan namin, parang hinanda ka lang doon sa susunod na mas mabigat, na kinaya mo rin. So tama yung sinasabi ng Diyos na wala ibibigay. Ay, paniwala natin, wala ibibigay ang Diyos sa'yo na hindi mo kaya. So, ulitin ko lang, no? Pagbata ka, di ba, yung idealism eh. No? Lahat kaya, lahat pagdali gawin. Kakaroon ko yung frustration. Yun ang buhay. Pag pwede natin let me say it in English now. If we can have everything we wanted, when we wanted it, the way we wanted it, we would no longer be on earth. We'd already be in heaven. Yeah. So while we're on earth, no, it's a human condition. There will always be wants, there will be needs, there will be frustrations, there will be successes, but do not lose sight of the vision that got you here to begin with. No, do not lose sight of that mission. You know, when I was entering college, siguro one of the, siyempre may orientation, yung nauna sa amin, nagsasalita, aktivista raw sa dati, barkada na lahat, aktivista, no, in-impose yung martial law, karamihan ng barkada niya, nag-uusap na, kailangan mamundok na tayo. At karamihan nga sa kanila ng mundok, ito nagsasalita, siya lang ang hindi. Sabi niya, nung nag-uusap sila, mamumundok tayo yung peking baril sa ROTC, balik-baliktad na nga natin, mamumundok pa kayo. And what was sad, no, in his generation, the next time he saw all of his barkada was at each one's wake. He was the only one left alive. I entered college in 77 by that time. So, di ba, parang may dark period tayo ng martial law. We have to make sure that the system works for everybody, that everybody has a stake in the system. We improve our democracy, we make it valuable to everybody, then we move on, no? Advancing step by step. The more we are committed, the further the steps we can take. So again, you've taken a very, very good first step. We're glad that this country is able to afford you that dignified living, whereas previously it was always abroad where there was that promise. And this is just the stepping stone. No? There will be even better and better opportunities down the line. And I'm sure no good deed will ever go unrewarded. Okay. Now, baka meron kayong gustong malaman sa mga henerasyon na nakakatanda sa inyo. No? Baka may gusto kayong ibahagi sa atin. Yung kadalasan pag nakikinig tayo sa mas nakakatanda, akala ng lahat sa kanya tayo matututo. Pero actually, ang buhay, two-way street. No? Baka merong mga perspective kayo hindi na namin nag-gets. So pag nakausap namin kayo, naintindihan namin.
at lalo tayong gumaganda ng dialogo. So please feel free, no? To ask any question. Siyempre, pera lang yung love life ko. No? Yan. Akin yun. Mr. President, good afternoon. I'm Kenneth Fernando from DPWH Regional Office 3. So this question is for everyone rin po. We just want to ask na two heads up sa incoming pong administration, lalo na sa leadership po ng papalit po kay Secretary Babe Singson na si Villar. So we just want to hear some heads up po dun sa magiging next administration po. Hindi ko nakatrabaho si Mark eh. No? Nakasabay ko sa Kongreso si Manny Villar. Naging kalaban ko noong 2010. Nakatrabaho ko yung nanay niya si Sitcha Villar. At ano sabihin, meron kami mga puntong hindi pinagkasunduan, may puntong pinagkasunduan. Maski pa paano nakatulong naman si Sitcha Villar dito sa ating 6 years. Si Manny hindi naman tayo ginulo. No? So, can I just say na I'm hoping that everybody remembers that what we're doing is for the country and that nobody loses track of why are you here. No? And that is to serve the people. At importante sana doon, serve the people all the time. At dapat walang question doon. Now, may democratic space tayo. Yeah. Pwede tayo magkaroon ng exchange of ideas. Yun ang idea ng democracy. No? Yung alam mo, yung alam ko, pagsamahin natin, pwede tayo mag-umpisang magkalaban. Pero may magandang punto ka, baka may magandang punto ko. Pag yung mga ganda natin punto pinagsama, mas maganda kaysa doon sa sarili lang natin. No? Yung my dad said something to the effect, no? And I'm sure he wasn't the one who coined it, but it goes something like, somebody proposes a thesis, somebody, again, challenges it with its antithesis, leading to a synthesis. So hopefully, democratic space would be even widened, and there is room for all the good suggestions to be able to be put in reality. Ngayon, I've imposed a ban on myself with my successor, na no comment ako on what I expect them to do for at least a year. Alam mo, pagdating mo sa opisinang to, kunyari pag meron ako mga nakakausap na environmentalist, so yung pag kinakausap ko sila, yung mundo na puro environment lang. For instance, sasabihin na, ayaw namin ng coal power plants. Tapos kunyari sa Mindanao, kung may mga taga-Mindanao na dito, kami walang kuryente. So wala tayong regasification plant. Regasification, yung gas, di ba, occupies a lot of volume. Solution is to compress or liquefy para pag transport mo yung natural gas, mas economically feasible. So pagdating dito, kailangan mo i-regasify para magamit yung gas turbines. We don't have a regasification plant in the country. We have been trying to encourage investors. The law does not allow us to embark on these energy projects. Okay, so ang choice as president is, pakinggan ko lahat ng environmentalist, no coal, equivalent to no added capacity in Mindanao. No, and tell the people in Mindanao, sorry, ayaw natin ng coal. Kaya wala kayong kuryente. Wala kayong kuryente, gastos yun sa buhay, di ba? Yung refrigeration na yung sariwa, mabubulok agad, di ba? Preserve. Yung mga negosyo, kunyari, yung nagtayo sa Benguet, nagkaroon silang kuryente na. Medyo napag-isip ako dun. Isipin nyo sa negosyo, pinakita sa atin ice buko. Yung mga ganun, ice drop. Tapos tatong tao nakasweater. Pero yung freezer na, yung chest freezer, pagkalaki-laki, at punong-puno. Sabi ko, mabenta pala ice buko dyan sa Cordilleras. No? Pero kung wala kang kuryente, wala yun. Yeah. So, parang bilang Pangulo, ang dami mo kailangan balancing, kuminsan conflicting. Tapos sama ka ng bayan, pipilitin mo magkasundo-sundo. No? Gusto natin pumunta na renewable, gusto natin pumunta ng gas. May limitations yung mga yan ngayon. In the interim, kailangan din naman bigyan natin ng wherewithal ng kabuhayan ng mga kababayan natin kapos, di ba? So, ano ba ang balance? At yun ang parating challenge. Ngayon, ang daming, picture mo lang, no? Sino-sinong nagpapayo sa'yo.
Yung payong matino, yung payong may agenda, yung payong walang magawa, halo-halo na yan eh. Oh. So sort out mo, ayoko makadagdag sa ingay ng papalit sa akin. Pag masyadong maingay, hindi ka nakapag-isip na maayos, ginugulo ka na lahat, di ba? Malamang mali yung decision mo. So tulong ko na para sa bayan natin, quiet na ako. Madali na yung quiet ako. Pagbigyan ng muna siya, bigyan ng oras para masanay doon sa trabaho at mabawasan yung ingay na gumugulo sa yung masusing pag-aaral kung ano mga problema. Okay? And Thank you, Mr. President. Thank you for your question. Salamat po. Please. Mr. President, I'm Razul Abbas from Cotabato City, a member of Batch 3. Gusto ko lang po itanong kung ano po yung, sa 6 years po na panunungkulan nyo, ano po yung nakita nyong best achievement ng DPWH? Mahirap sagutin yan. Ang dami. Siyempre, tanong din. Yung, di ba meron kayong yung 5 R's, nasabi na sa inyo yun? Oh. Hindi lang slogan, ginawa. Siguro yun ang biggest achievement. Yung in the public's perception, DPWH is the most corrupt agency. No? And from that to somewhere when you need to show an achievement in this administration, you keep on pointing to DPWH as one of the agencies that has performed beyond expectations. Yung matanggal mo lang yung perception na corrupt, malaking bagay na yun. Pero para, ano ba yung milestones? 18,000 kilometers of roads, 107,000 linear meters of bridges, bringing in projects below the approved cost, so yung estimated cost from the start and up to now. At saka yung mga savings nyo, no? Yung one of the first was yung Araneta at saka Quezon Avenue from 600, almost 700, di ba? To 430 million. No? So another way of saying it, may 200 plus million dyan could have been, was saved and can be turned into houses, na socialized housing. So, pag tinanong mo, and it's an engineering thing, it's para may kumpiyansa ka na makukuha mo yung tamang sagot sa lalong madaling panahon at yung pinangako nangyayari. Yolanda, case in point. 2 days after Yolanda struck, we were in Tacloban, and DPWH was already ready with equipment, with personnel, with materials to put up yung temporary housing. At alam naman yung kung gaano kalaking devastation na Yolanda. Of course, pag sinabi, hindi naman yung natapos lahat. Oo. Dahil nando nga yung materials, yung tao, etc., wala naman yung lupa. Yung humihiram kami ng lupa sa Tacloban na para tayuan ng mga bahay. Pinangako sa amin, may 30 hectares kami dito. 1 week later, pagbalik ko, ni 1 inch hindi pinahiram sa atin. Tapos dulo nun, puro padyaryo sila, pati kawawa kami. Okay. Tulungan naman nyo kami, tulungan kayo. So, again, when you look at it, when I started out as a congressman, pag tinanong ko sa DPWH, I couldn't even ask who the district engineer was gonna be. No? Or actually, kinumit sa akin na, abiso naman ako papalitan. So, pinalitan, di man ako inabisuhan to an agency na pag nagsalita, no, pwede mo itaga sa bato na mangyayari yan. Yun ang transformation under the leadership of Secretary Singson and of course, all of the whole DPWH family who committed to this. So when you say greatest achievement, palagay ko, the real transformation, not only within its ranks, but also the perception of the people. And even your presence adds to it. The ability to attract so many of you who could be in so many different other professions or in different parts of the world is already one of the biggest achievements and a result. Parang the result and the incentive of para to do even better. Thank you. Thank you po. So, good afternoon, President. First of all, in behalf of the graduates and the candidates for graduation for the Cadet Engineer Program of DPWH, we would like to give our greatest thank you for gracing this event. Let's give our President a big warm of applause, guys. For my question, sir, we are actually, since we are employees of the DPWH, most of us are actually just focused on the engineering aspect or the infrastructure aspect of the Philippine economy. As an economist, sir, one of the biggest issues that was
bombarded by the media under your administration is that the inclusive growth with our country. Do you think, sir, that from the 6 years, with the assistance of DPWH, you have achieved the inclusive growth of our country, sir? Thank you. Yeah. Kanina mga examples sa inyo, Apayao. Porkit nasa Apayao ka, hindi ka entitled ng karsada. Porkit nasa Apayao ka, kailangan maglakad ka patungo ng ospital. No? At ang masakit doon, nung umpisa raw, patungo ka na nga doon sa karsada para sumakay na sasakyan para daling ka sa ibang probinsya para magpagamot. Yung kung may karapatan nyo nasa National Capital Region, wala karapatan nyo nasa pinakasulok ng Pilipinas. No? So, again, nung kampanya in particular, wala akong hindi pwedeng puntahang probinsya sa Pilipinas dahil nahihiya kung wala ka tayong ginawa doon. No? Lahat ng lugar, kung infrastructure lang pag-uusapan, hindi natin pinag-uusapan na, kunyari dati 100 million kayo, ngayon 101 million. Hindi, parating multiples. No? Baka yung 100 nagdoble, na triple. Pag yung 4Ps ang pinag-usapan nyo, ganun. May 0 mga probinsya. Cavite comes to mind. Basilan is another one. Maraming lugar na walang 4P members. So, naging ilang libo-libo na ang members. From 780,000, nasa 4.6 million households na tayo ngayon. May study that says 7.7 million have been lifted above the poverty line. I mean, 6 years, parang 1 million lang naiangat nyo. Kung natin kalimutan yung Yolanda, yung mga living above the poverty line, nawala yung bahay, baksak ulit to living below the poverty line. Yung may mga nagsamantala, minanipula yung presyo ng bigas noong 2014. Yung factor kasi na sa consumer, yung sa economics, no? Parang pag minimeasure mo inflation, may tinatawag na basket of goods. Ito yung typical na binibili ng pakaraniwan na pamilya. Magkano halaga nito? Para makita yung difference, a year later, 2 years later, 3 years later, may dinidesignate na base year. Anong parehong bilihin, magkano halaga? O yung difference, ng peso difference doon, yun yung rate is the inflation rate. Okay? So, ang problema sa pagmanipula ng presyo ng bigas, pag may minimeasure natin yung basket of goods, lalo doon sa may kulang, no? Yung may matinding kakulangan sa lipunan natin, malaking bahagi doon pagkain. So, nung niyari yung presyo ng bigas, no, tumaas diminish yung purchasing power, tumaas yung poverty line para ma-accommodate yung presyong yon. Biglang bumaba sa below the poverty line. So, kung wala lang yung dalawang nangyari yun, mas marami ang naiangat natin. Ngayon, sorry. Dami ko interview kasi tinatawag nila exit interview. Masakit pa ulit-ulit yung tanong ng iba. Pero isa sa paulit-ulit na tanong, bakit raw may mahirap pa? Sabi ko, ang kaya ng gobyerno, bigyan ka ng oportunidad. Yeah? Libre pag-aaral, wala kayong pamasahe, may 4Ps, masama kalusugan, may health check-up doon, pinalawak ko ma-feel health. Nandyan lahat yan. Tapos, bakit hindi ka pumapasok? Hindi ko feel. No. Hindi ko feel, hindi ka nag-graduate, di ba? Ano bang skills mo? Kaya ko magpahinante, kaya ko magwalis. No? Pag puro lahat kayo yun lang kaya, ang dami naghahanap ng parehong trabaho, mabababa yung wages nyo. So, sabi ko sa kanila, ano bang paraan para ngayon mahirap ka, bukas mayaman ka? Siguro kako, kung tatama ka ng loto, pwede yun. No? Pero isipin niyo, maski maging kriminal ka maging drug lord ka, pwede ka bang hindi ka nagbebenta today, bukas nagbenta ka, mayaman ka na. De-develop ka rin ng kliyente. So, I just try to make it a little light. No? But the bottom line is, what have we been doing? We've been investing. No? Yung DOH in particular had, parang it's, from the time we started to now, yung budget nila has increased threefold. Nag-times 3. Yung DSWD, nasa libo na ang percentage change. No? Just imagine, 780,000 to 4.6 million households. No?
na may sustento ng up to 1,400 a month. No, every month. So, gano'ng kalaki yung in-increase ng budget. Pero yung pinag-aaral natin ngayon, give you one, sorry kung maraming figures. Economics, mahilig talaga sa figures. Okay. For instance, in 2008, ang OSY, out of school youth, was pegged at 2.8 million. Ngayon, every year, meron tayong population growth. No, hindi tayo nagne-negative, tumataas yung population natin. So each year, yung school level population dumadagdag. So 2008, 2.8 million out of school youth. Ang study is conducted every 5 years. Yung next study was 2013, yung out of school youth was reduced to 1.2 million, even though the population increased. No? So hindi apples to apples, so hindi naman constant yung 2.8 eh. Dumagdag na yung universe ng population. Pero yung actual number of those who are not in school was dramatically decreased. They finish high school, there's a 40% income, para potentially 40% more ang income if you graduate from high school kaysa grade school. And of course, with K-12, we're hoping na yung grade school is complete, wala na remedial sa high school. Si high school is complete, wala na remedial sa college. So na-maximize yung time spent in school to really imbibe all of the knowledge, especially now that we're in the information age. Okay. So, yung taong pinag-aaral mo ngayon, pwede mo natin ma-report lifted out of poverty. Hindi. No. Pag-graduate ka ng high school, yung unskilled siya or skilled siya. Di ba? Malaki difference. Nag-i-invest tayo na may skill siya na mapapaangat yung kabuhayan. Now, importante rin ito para baka maalala nyo down the line. Meron tayong tinatawag na generational transfer of poverty. Yung mahirap, no, hindi mapaaral yung anak, no, pagdating ng panahon, gagayahin yung nagawa niya sa kabuhayan. No. So yung mga ganon, tinutulungan ng Estado. Tinayo yung eskwela, kinuha yung teachers, kinuha yung libro, kinuha yung mga mesa, inayos yung kalusugan, may feeding programs, may sustento para may pamasahe makapasok, may incentive para panatili makapasok. Yung susunod na henerasyon, mas may skill na marketable na mas papaganda ng buhay niya. Ngayon, kaya ba natin sustain? Sa TESDA, meron na silang over 10 million course graduates. Hindi ko sinasabing 10 million people. May mga iba nag-multiple courses. Pero parati pinagmamalaki ni Joel Villanueva, dating Director General ng TESDA, marami doon, pagka-graduate, parang doble na nasweldo ko, triple na nasweldo ko. No. Sabi ko, ganun siguro buhay talaga. Yung pag-presidente ka ng Republika, sa lahat ng problema, pero ang compensation, malayo. Yung level raw ng ng sweldo ng currently, no, parang equivalent ng branch manager na isang bangko sa isang liblib na lugar. Okay. Pero yung branch manager doon, baka may isang problema sa kada taon. Ako naman siguro may isang problema kada kalahating araw. Okay. So, again, para tinatanong, sabi ko, pwede ba natin eliminate? No. Maski yung mag-imprenta na lang ang Bangko Sentral, every month, meron bawat isang Pilipino, 20,000 pesos, 30,000 na allowance from the government. Hindi na makakatulong yun sa totoo lang. Bakit? Di ba? Lahat may pera, binibili yung parehong goods and services. Yung naggumagawa naman nun, may limits ng good and service na pwede na ibenta. Tataas lang ang presyo. Wala rin nangyari. So balik, no? We're investing, no, in, di ba, everything. In education, in health, in the infrastructure. It's all focused on maximizing opportunities for everybody. Balik tayo, no? Sorsogon, may lugar doon nakalimutan ko yung pangalan ngayon. Kung saan ka nag-whale watch. Sorry? Donsol. Okay. Pupuntahan ko yan after July. Dati kinakain nila yung butanding. Bigla may nagturo. Alam nyo, huwag alagaan nyo. Pwedeng tourist attraction yan. Inayos yung karsada papunta doon. Nagtayo tayo ng basic facilities ng tourism. In-encourage yung community. Inalagaan nila yung whale shark. Imbis na 1 meal, nagiging, di ba, meals. Dahil sa tourist darating, may kabuhayan na bago na-develop, hindi ka kailangan masyado oral.
Tapos yun na nga, no? Yung resource talagaan, parang in effect, everybody happy. Pero ulit, no? Yung maliban lang kung tumama ka ng loto, no? At hindi naman pwede, araw-araw tumaya ka ng loto, araw-araw na nanalo ka ng loto. Meron mga tumatayang araw-araw na hindi pa nanalo sa loto. No? Wala yatang paraan na instant. Siguro na kailangan natin palitan eh. Yeah. Meron tayong segment ng ating population, kung ba mainipin, kailangan pagbabago ngayon. Kung pwede kahapon. Anong gagawin mo dyan? Ay, hintayin ko. Anong hintayin? Basta bigay na lang nyo. Hindi. Yung logical, paano natin babaguhin yung resulta? Baguhin natin yung formula. Dati, bahala ka kung mag-aral ka o hindi. Ngayon, engganyohin natin mag-aral, matuto ka, meron kang skills na mas mataas ang sweldo mong pwede makuha. Tapos, ang kinaganda pa niyan, no? Nangyari sa TESDA ulit, BPO, first year after graduation from the program, yung babayad nilang buwis, sa minimum sa BPO, bayad na yung ginastos ng Estado sa pagpaparal sa kanya. Which means, yung next generation, pwede natin bigay same opportunity. Hindi palugi. No? So, kaya i-sustain, pwede ituloy-tuloy na wala tayong dine-deprive. At hanggang doon na lang siguro yung sagot ko dahil kukwento ko sa inyo lahat ng dinaras ko nito 6 years. Baka yung mga long hair sa inyo matulad sa aking hairstyle. Meron pa nagtataas kanina. Dito yata eh. Please. I'm Kevin Robles po from DPWH Central Office. Mr. President, tanong ko lang po. Since sinabi niyo na rin po na napakarami na pong narating ng Daang Matuwid after 6 years, are you worried po ba na hindi mapagpatuloy ng next administration yung slogan niyo na Daang Matuwid? And secondly po, ano pong i-expect namin sa inyo after June 30? Yung first part, palagay ko gagawa sila sarili na slogan. That's to be expected, no? Pero what is more important is yung when they sit down, they look at they look at problems, they look at potential solutions. We think we really studied each and every solution. That doesn't mean we came up with perfect answers, no? Yung the minute na may dumating at lumapit sa sinabing perfecto sila, kabahan ka na. Di ba? Walang perfecto, nilikha tayo lahat eh. Yung nilikha, hindi pwedeng perfecto decision. Kung imperfect ka, hindi ka pwedeng may perfect decision all the time. No? Pero with what we knew at the time that we had to make the decision, no, we believe we made the best decision. So perhaps they will look at it and they will now have different opportunities and they can change for the better. But at the end point, no, yung one would wish na parating nakatutok dun na paano ba mapapaganda pa ang sitwasyon ng Pilipino at ng Pilipinas. At palagi ko, no, yung an honest appraisal of what we did will probably make them adopt similar or if not exactly the same solutions. They might even relabel it. No, that's politics. Pero so long as, di ba, what they're doing can be good for the country or is good for the country, I think all of us owe them the support. Yeah. Siguro ano bang, para mas maliwanag yun, no? Kaya nanonood kayo ng TV. Ako totoo lang, hindi ako nanonood ng news. No? Babasahin ko yung dyaryo. Lahat naman ng mga significant events, merong piniprepare sa akin every day. No? Inside and outside the country. I have access to all the intelligence apparatus of the country. If there's something I need to know, I can talk to the source instead of the filter. Yeah? Yung bang, I'm sure, magtanong ko sa inyo, mag-isip nga kayo ng kritiko ko dito. Palagay ko lahat kayo may masasabing isa o dalawang tao na araw-araw na ginawa ng Diyos. No? Wala na akong ginawang tama. Nangingiti kayo, agree kayo. So, parang may mga araw kasi sinasabi ko sarili ko, sana ito tumulong lang. Kasi meron tinatawag na constructive criticism. No? Yung, for instance, no, yung automated elections. May isang broadcast, sabi niya, pinuntahan pa Corazon Aquino High School. No, malapit sa Batasan yun. Noong 2013, kokonti raw ang presinto, nagsiksikan ng tao, mahirap bumoto, etc. Ganda ng umpisa ng report. Pero ngayon, 92 classrooms na ang ginagamit. Mas maluwang. Pagkatapos nun, pinag-usapan na, itong mga vote counting machines,
So 92 precincts, you would assume there are 92 vote counting machines. 4 na machine do sa 92, pumalpak. O yung buong report, yung 4 na lang pinag-usapan. And do the math. 88 out of 92 is how many percent? Mga 94. Pinag-usapan yung 5 point something percent as parang gives the impression na representative of the whole exercise. Siguro naman mas valid yung 94% of the time, okay. 5% of the time, hindi naging okay. So, di ba? Nakaka-frustrate. No? Ibang, kunyari, simple bagay lang, may tinatayo kang pader, sabihin natin, cement block. Oy, malentimpla mo ng semento. Oy, naka-misalign ng konti. Yung sinulid mo, dapat ganitong thickness. Yung balance, dapat ganito. Oh, hanggang dulo, pati ang buhok mo, masama ayos, matatakpan yung mata mo, hindi mo makikita. Ganon ang ginawa sa atin eh. Yeah? Now, kung pwede sana, Brad, maara maitayo itong pader ka agad. Halika, tulungan kita ipatong yung hollow block. Halika, tulungan kitang ayos yung paghalo ng buhangin, ng bato, ng semento, etc. No? Pwede mag-suggest. Pero sana tumutulong. Okay. Now, the second part of the question, what can you expect from me? Alam mo, yung nabanggit ko nga sa inyo, no, 1972. Siguro atras akong konti pa. Nung tumatakbo tatay ko pagiging senador, sinama akong kampanya. Sinama ako sa candy factory sa Marikina, pangalang Goya. So, bata ka, 7 years old, mag-aabot ako ng pulyeto, bibigyan ako ng candy nung inabutan ko. Sabi ko, ay, ganito pala yung kampanya. Bigay ka ng papel, may candy ka. Little did I know. Dahil nung yung martial law, September 23, 72, 21 pinirma ni Marcos, pero nalaman ng taong bayan 23 na. Ginising kami madaling araw, sinabi sa akin, inaresto ng tatay ko, tapos doon umpisa kalbaryo namin. So, yung, in a way, from 1972 to now, I've spent the majority of my life, di ba? Yung somehow being connected with the matters that affect this country. And ang dami kong makakasama throughout this time. Nakita ko yung, di ba, parang kung ikaw mag-isa ka, decision mo, yung pag-angat, yung pagbaba, cargo mo lang yun. Pero sa akin, pati yung cargo ko, lahat ng mga dinadamay ko. No? Lalo na sa panahon na nando kami sa kahirapan. Meron yung mga, yan, bunso kong kapatid, si Chris, was 1 year old when martial law was proclaimed. Di ba tayo, pag yung bata tayo, tinatakot tayo, may kapre, kukunin ka pag hindi ka nag-behave. Kay Chris, ang horror figure, yung military tribunal. Naka-krukat lahat. Sabi sa mami namin, Ma'am, pag bad ba ako, pupupukin yung ulo ko niyan taong yan. Yung head ng military commission. Nung close na close kami, up to that time na nag-CAT ako, tapos nakikrukat na rin ako. Yun ang regulation. Pagkita sa akin ni Chris na nakakurukat ako, tinitignan niya ako, parang hindi na niya ako kilala. So, it's strange, no? Pag ako tinatanong anong gagawin ko after June 30, sabi ko, baka isang bagay dyan, yun nga, no? Punta ako sa Donsol. Baka punta akong Boracay, maranasan ko na ba yung Bora. I've been to Boracay for a total of probably 40 minutes. Di ba? Tayo magkasama eh. In-inaugurate namin yung new terminal sa Katiklan. Tapos, nandun na rin, pinag-lunch ako sa Boracay. Hindi ko natutungan yung beach eh. No? Tapos yung dumadaan yung helicopter, di yung pagkakata ko makita yung Boracay. Hindi ko masabi, lingering look at Boracay. Wala. Tapos may threat ng pagbaha sa Malabon at Marikina. So, pinakain nila ako doon. Pagkatapos, balik na ng Metro Manila, diretso inuna namin Marikina, tapos Malabon. Pagdating doon, sabi ni Mayor Del de Guzman, Boss, bakit nandito ka? Sabi ko, nakaban raw kayo sa bahay, kaya dumadamay ako sa inyo. Hindi, okay kami dito. Siyempre, sa lublob ko, sana tinext mo ako kanina, nasa Boracay na ako. Yung konsuelo ko lang, punta ako Malabon. Dahil nung gabi, tinatawagan ako, kailangan namin ng mga rubber wrap, ganyan. Vice Mayor Pinsan ko at that time, nakita kami. Sabi sa akin, Boss, bakit nandito ka? Ba, marami rin yung kailangan. Nanigurado akong dumating na.
okay kami dito. Isa pa ito dapat nag-text sa akin kanina. No, but seriously, there was a time, there's an Iglesia ni Cristo minister, and there was a point in time when we were in the position na para bang inuumpog mo yung ulo mo sa pader. Inlaban ka na laban, ang daming threat na nangyayari sa'yo, may dangers ka dinadaanan, may patutunguhan ba to? Tapos sabi niya, alam mo, natural lang yan, papagod eh. Pahinga ka. Pero pag may lumapit sa'yo, di mo naman mahihindihan. So I guess that's ano. If there is a need, I don't think, our history will show us, no? Our family's history will show all of you that I think we've always risen up to the challenge. But I do hope, no, that there will never come a time when there will be a need for one of us to do what we have been doing all this time. Sana we really move on from success to success. Sana we don't have a regression to the bad times that this country has had. And at the end of the day, parang what can I do as a single individual? What can my whole family do as a single family? At the end of the day, if we are clearer that what happens to this country is our responsibility, emphasis on the R. Yeah? Tayo ang may responsibilidad. Palagay ko, paano tayo maihinto sa dapat natin kalalagyan? Pero kung tayo, karamihan sa atin, mawalang kibo, yung walang pakialam, tatay ko noong araw galit na galit doon eh. Nasa Marasanga. Tawag niya, don't care. Ako, don't care? You don't care, I don't care. Don't care attitude niya. Sana hindi mangyari yun. Yung pwedeng, di ba? Alam niyo, yung martial law, no? At baka hindi marami may alam nito. Siguro for the first 2 years, maraming Pilipino nag-isip, baka ito maganda. Tumahimik. Wala nang nagrarally sa kalye, etc. After 2 years, at maski controlled yung media, naramdaman na yung abuso, parami nagsasabing maling-mali ito. No? Ngayon, yung umabot tayo na kinailangan ng EDSA. Yung EDSA, wala namang guarantee peaceful yun. No? Pero biyaya ng may kapal, karoon tayo ng peaceful revolution, karoon ng pagbabago na ibalik ang demokrasya. Siyempre, tanong doon yung kantang pamoso ng pagkatapos doon, hindi na ako papayag maulit muli ang opening line. So siguro, matuto tayo sa pinagdaanan natin, bakit natin ulitin yung mali dati? At ulit, ang poder, maski ano pa sabihin, poder sa bayan natin to nagmumula sa taong bayan. Saan tayo patutungo, ano mangyayari sa atin? Sa taong bayan yan. Okay? And alam mo, to be honest with you, no, we really have to disabuse ourselves of the idea na, although we always have leaders at critical moments in our country's history, si Quezon said something to this effect. President Quezon said something to this effect. Si Kennedy said something also. I'm paraphrasing. It says something like, think not of what your country can do for you. Think of what you can do for your country. The most lasting change has to happen from the individual. And eventually, if it's right, no, the majority, if not all, adhere to that real change and that real positive change. And wanting it and working for it will make it happen. Guaranteed yun. Sometimes it might be a long journey, sometimes it's a short journey. But if it's worthwhile, it will happen. Kung meron pa? Isa pa yata doon. Say last two. Gusto rin. To the Honorable President of the Republic of the Philippines, President Benigno Simeon Aquino III. Mr. President, good afternoon. I know that this may really sound cliche, but in connection to the previous question, I just want to add, as an outgoing president of this country and as a leader, I just want to know what kind of piece of advice could you give to us, especially these departments, young cadets, for us to be able to continue with our fervor, doing our responsibility, holding on to our virtues and as well as to our values amidst the corruption, there's still a small portion of percentage of corruption practices in this country. Thank you, sir. Thank you. Baka I'll answer that directly, no? Yung corruption. How will it happen if there is no cooperation and collaboration by those who are invited by the corrupt? Yeah? Para yung manunuhol, walang tumanggap, kaya niya ituloy.
Yung tumanggap, hahanapin niya yung lahat ng kakuntsabang kailangan para matakpan yung krimen niya. Isa lang doon, hindi natuloy. So, tulo nito, makakinews baka naman lalo kayo ma-confuse nun. But if you have time, no, there is a playwright by the name of Henrik, basta family name is Ibsen. Ibsen is I-B-S-E-N. And JC, naalala mo, I think the title of the play is Enemy of the People. Okay, we had to take it up when I was in school. And I learned from it, you might also learn from it. The central character in the play is a doctor. He's the municipal health officer. The main source of income for this community are spas. Yung spas na hot mineral springs, yung mga ganun. It so happened that the doctor found a disease can be transmitted through the spa or the spas. And he warned, as the municipal health officer, he warned the community, we have to warn our patrons that there is a danger that if they partake of the spas, they can get sick. Yung community naman, think of Baguio, yeah? Para seasonal. Baka yung summer, Baguio, talaga yun ang bountiful time ng mga taga Baguio. So ganun din, may tourist season for the spa. I do not discover ni doktor. So, parang the townspeople said, quiet ka na lang. No? Sorry lang yung magkakasakit. Pero pag hindi natin binuksan itong mga spa, tayo ang magkakasakit sa gutom dahil wala tayong kikitain. So that was the challenge. And yeah, it's worthwhile. No? You have time, look for it. I'm sure it's available on the net. And see, put yourself in the doctor's position. Pressure, no? Valid question, no? May mga pwede magkasakit yung mga nagbibigay ng buhay sa atin dito. Ano ba responsibility natin sa kanila? Pero just to make it simpler, ulitin ko, no? Para sa lahat ng mali sa mundo, kung meron tumandig at nagsabi hindi pwede, yun na umpisa sa paghihinto nun eh. Pag sinabi, issue natin corruption, ganun, hindi ho pwede. Ano magagawa ng iba? Yeah, kunyari si auditor, ayaw makisama. Pag-falsify na report, ayaw makisama. No? Every time na magkakaroon ng mali, may kontsabahan. At isa lang, doon sa buong grupo yung nagsabing, hindi pwede. Nahinto yun. Baka habang tumataas sa responsibilidad mo, lumalaki yung influensya mo, mahinto yung palagay mo mali. Yung kabaliktaran naman nun, pag pinasuka kong tumali, no, siguro yung turo sa akin ng mga Jesuitang pari sa philosophy class at theology class namin, yung prinsipyo raw parang isipin nyo, parang tubig, tapos tangan-tamo sa kamay na ganito. Yeah. Pag binuksan mo ang kapraso raw yung dalawang palms mo, syempre tatagas yung tubig. Hindi pwedeng kumonti lang ang tumagas. Given enough time, tatagas lahat. No? So, pakitandaan natin. Ngayon, dito, pag pinapakinggan nyo, pwede mapakinggan, motherhood statement naman yan. Dali lang, porque hindi mo na nadadaanan yung pressure. Isipin mo yung dinaanan. Tatay ko, for instance, no? Kinulong, sumama ka lang sa New Society, pakakawalan ka. Yung bandang dulo ko, ano nang dinadanggal na pwesto, sumama ka lang. No? Pinanindigan niya, malito Marcelo, mali ginagawa niyo sa taong bayan. 7 years, 7 months sa kinulong. Palagay ko naman, karamihan sa atin, hindi nahinga ng ganun sacrifice. Ako sa lahat ng dinaanan ko, lalo this past 6 years, no? I always look back at my parents' examples and what I'm undergoing compared to what they had to undergo. And they successfully overcame the challenges. Why can I not successfully overcome my own challenges? Pero babalik doon, it's always a question of choice. Eh. No? Yung, pag-isip mo, pag sumama ka sa mali, no, saan hihinto? And how do you feel about yourself afterwards? No? Dito, sabi ko, baka hindi tayo yumaman. Wala tayong perang susunugin na ganun-ganun lang. Pero paglabas natin dito, nakatingala tayo, hindi tayo nakayuko. Wala tayong dapat ikahiya. No? At yun ang inahabol ko. Tapos siguro, ine-equate ko na pag may mali akong ginawa, hindi abstract notion eh. May Pilipinong nahirapan eh. Pilipinong pinangako akong paglilingkuran eh. Kaya, siguro, na-shield na rin ako ng konti. Yung parang wala nag-attempt. Hindi mo ako konti. Wala nag-attempt, tuksuhin ako. No? Pirmahan mo to, ito sa'yo. No? Baka pakain ko sa kanya yung pinapapirmahan niya.
So, I've been shielded in that manner for quite a while. Nobody even dares attempt. So, hindi na ako tinutokso. So, hindi na ako nabibwisit sa gagawin pa nila yun. But I had to build that reputation also, no? So, dulo niyan, i-lobby, pakita mo sa akin paano ikabubuti nito sa taong bayan. Kung hindi mo ma-demonstrate na ikabubuti, huwag na tayo mag-uusap. Para hindi na ganun kakomplikado yung mundo natin. So, again, the choice has always been, you embark on the wrong road, you cannot divorce yourself from the wrong results. You were part of that. You continue on the right path. You continue to para really feel very good about yourself that you did what you set out to do and you did right by your fellow man. Okay. Thank you. Meron ba? Baka love life tatanong mo, hindi talaga pwede yun. Okay. Dapat na una ako sa kanya, sir. Medyo pang parting word yung sa kanya. Okay. Good afternoon po, Mr. President. Sir, I'm Dindo Macabante from Samar. Tanong ko lang po kasi, marami po ngayon ang nagtatanong, it's this more politics. Kasi maraming nagtataas ng kilay tungkol po sa yung iba, sa iba lang, na nia-assign po yung isang cabinet secretary. Tingin niyo po, sir, dapat by example, magkaroon ng, ang isang cabinet secretary ay mayroong isang technical expertise doon sa kabinete kung saan siya maglilingkod? Siguro, kaya dumadaan sa proseso ng confirmation, no? Kaya, alam mo, parang kuminsan sa madaling salita, dapat sana. Pero hindi all-encompassing yun eh. For instance, no? Yung Energy Regulatory Commission. Pag kukuha ka na may expertise, galing sa industriya. Ang i-regulate niya, yung industriya, nababalikan niya pagtapos siya ng termino niya. So, chances are, pag kinuha mo yung may expertise doon sa particular na industry yun, medyo alanganin siyang kontrahin yung magiging employer niya 1 year after bumaba siya sa pwesto. So, pag kinuha mo yung may expertise, may tinatawag na regulatory capture. Timid siya. So, kukuha ka para independyente, hindi kasama doon sa industriya. Sasabi mo, wala namang expertise. Yun kayo, pwede naman matutunan yun. No? Tapos kukuha naman siya ng mga consultants siya pwede niyang pagkatiwalaan para magawa yung trabaho. Pero in general, no, it pays to have some knowledge whatsoever. Ngayon, extend natin. Ako Pangulo dapat mula sa social welfare, sa kalusugan, sa international relations, sa meteorology, sa seismology, biology, no? Mula hanggang philosophy at sa pilosopo. Kailangan may expertise tayo dyan sa amahaw. Yeah? So, parang walang absolute answer. No? Yung it has to always be the best person at the opportune time who addresses all of the concerns. No? Very technical job, okay lang, may technical expertise. May technical expertise na hindi subject to regulatory capture. No? Baka, and somebody who comes from the industry, baka talaga matanda na hindi na babalik to the industry. No? Pwede nang bungguin yung mga sikat to sa industriya niya. Tapos at the end of the day, the greatest check really is the people. That's why you have congressmen. Ang tawag kinatawan. English representative. You tell them. You tell the senators also. No? To say the questions you have for each and every public servant. No? Kaya nga ako, parati ko sinasabi, kayo ang boss ko. No? The power emanates from the people. And it's only when the people fail to realize and exercise it that there are those who tend to abuse it. Pag hindi tayo engage, wala kang pakialam, bahala kayo kung gusto nyo gawin. Ayun, huwag sasamantala. Palagay ko nung lumalaki ka, palagay ko studious ka eh. Pero nung wala yung magulang mo isang araw, baka may pinanood kang DVD na imbis na naggumawa ng homework. Pareho lang yan. No? Pag yung pinakalimutan natin yung responsibilidad, pinabaya natin malimutan, malamang kakalimutan nila. Right? Yes, sir. Thank you po. Thank you. Okay na po. Anyway, good luck sa inyo lahat. I hope you never
lose the idealism. You know, just as a last parting thought, there were times at our in lowest moments, especially when we were in the opposition, para napapag-isip ko, tayo ba hindi na lang tumanda yung idealism natin eh. Talagang pinipilit natin isa buhay, pero imposible. And this past 6 years has shown that it's not impossible. You really can make a lot of difference. And all it takes is not to forget the dream that propelled you to begin with. That, and of course, faith in God. Gawin mo yung magagawa mo, yung hindi mo kaya sa nabala. Has really paid to me, dividends to me. So again, good luck. Good afternoon.